Ang ating program, mga minamahal, 8-week na program. At atin itong pinamagatan na Revive and Rejuvenated. Actually, ako'y na-inspire doon sa marami mga programs na ginagawa ng ating church. Higit sa lahat, nandun yung program Gusta, nandun yung celebrations, nandun din yung creation na most of them are coming from sa western part sa US. Pero meron isang program na itong ating mga presentation sa loob ng 8 na sabats ngayon, ito'y kinuha ko doon sa 8 weeks. Part of it, galing doon sa 8 weeks to wellness na program. At gusto kong pasalamatan itong presentation na ito galing sa lifelong health ministry na silang bumuo ng 8 weeks to wellness program. Okay. Now, ang buhay ang siyang pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa tao. Ito ibinigay upang maranasan natin ang kanyang kagandahan. Ito ay layunin ng ating Panginoon na ang buhay tayo ay masisiyahan, tayo ay blessed sa lahat ng ito. Ngunit kung wala ang tamang kalusugan, ang buhay ay nananakawan ng kanyang mga magandang karanasan at mabuting mga bahagi. Sa halip, ang buhay nagiging nakakasawa, nagiging suliranin, nagiging pasanin, at doon sa ibang mga tao, ang buhay ay nagiging parang sumpa. So yun ang siyang nagiging epekto pagka ang ating kalusugan ay naaapektuhan at wala siya doon mga namahal ko. Kaya ang kalamang pangkalusugan ay ating kapahanagdutan. Una sa lahat sa ating sarili. Ikalawa, sa ating kapwa. Siguro sa ating pamilya. Siguro sa ating mga kapitbahay, sa ating community. At higit sa lahat, ang kalamang pangkalusugan at pangangalaga ng ating kalusugan, ito ay nagiging ating kapahanagutan o responsibilidad sa ating minamahal na Diyos. Sa nakalipas na mga panahon na tayo po'y nagkaroon ng pagsasama kahit ito sa virtual, nabanggit ko sa inyo mga kapatid na ang mabuting kalusugan, ito'y bahagi doon. Ang pangangalaga nito, ang kaalaman nito, at ang pagpapractice, pagsasakabuhayan ng mabuting kalusugan ng mga prinsipyo nito, ito'y bahagi na malaki ngayon sa ating mga panahon. Sa lahat tayo nasa pandemic ngayon. Malimit sa pandemic, sinasabi sa atin, mga minamahal, na hindi na masyadong nakakamatay o deadly ang COVID-19, lalo't higit pagka yung ating immune system, yung sarili natin na panlaban sa ating sarili, ay ating nagagampanan. Ibig ko sabihin, malakas ang ating immune system, ang ating natural na panlaban sa sakit. Marami na ang siyang mga nakaka-recover sa sakit. Kaya ako'y natutuwa, ako'y na-inspire. Maganda siguro na pag-aralan natin sa ating 8 weeks na program na ito, 7 to 8 weeks na program na mga minamahal ko, kung paano natin maitaas, maiangat yung antas ng ating kalusugan. O digit yung ating immune system, paano yung ating katawan lalaban sa sakit para hindi na tayo mahangamba pa. Marami kasi ang mga tao ngayon kundi natatakot na sila ay ma-COVID at pagkatapos sila ay pumanaw sa mundo ito. Mayroon tayong mga kaibigan na minsan hindi natin alam na sila pala dumanas ng ganoong karanasan at sinasarili lamang pagka naikwento sa atin, ganoon ang kanilang karanasan. So, coming from that background o sa background na yon, ito ang magiging focus ng ating Revive at saka Rejuvenated and 8-week journey. 8 linggo na ating journey. Now, ngayong umaga po, ang ating paksa ay simple lang, on being healthy.
Baga po, ito yung ating mga sunod-sunod na mga paksa. Some of the topics on being healthy ngayong araw na ito. Next week, ating pag-usapan yung physically active for life. Pagkatapos, meron tayong 2 session ng healthy eating. Pag-usapan natin yung kahalagahan ng ating pagkain para lumakas ang ating immune system, ang ating katawan, makalaban tayo sa mga problema at ating magawa, ating magampanan ang ating responsibilidad. Salamat doon sa ating nag-aayos ng ating earphone sa aking microphone, ang anak si Doc Jepo. Well, mga minamahal, on being healthy, then hanggang sa ang ating pinaka-last na topic is more on preventive health checks. Nandoon yung kahalagahan ng assessment, nandoon yung kahalagahan ng screening pa din. Please bear with me, ha? Ako'y actually nagsasanay pa dito sa virtual na sistema ng ating lecture o ng ating presentation o ng ating program. On being healthy. Maaari rin na ating pamagatan ang ating pag-uusap ngayon, very simple, developing a healthy lifestyle. Okay? Mayroon akong mga pinipilian ng mga topics Andun din yung a healthier you. But I choose the topic on being healthy. Now, ano po ba ang siyang factors o mga dahilan masasabi natin kung nagpo-point out, nag-determine ng mabuting kalusugan? O sa isang banda po, paano po natin masasabi na ako or kayo o ang isang tao ay malusog? Alam niyo po, ngayong mga panahon ito na ang tao ay naghahanap parati ng ebidensya. Naghahanap ng prueba. Kagaya ng halimbawa, magkakaroon na tayo ng vaccine soon dito sa COVID-19. Mayroong mga notion na ayoko muna na ako ay magpa-vaccine. Dahil sa gusto ko makita ang proof na epektibo talaga yung vaccine. Mayroong mga tao naman na kanilang perspective, gusto ko makatulong sa higit na mas marami mga tao. So kahit yung sarili ko magiging una doon sa mga bibigyan ng vaccine, okay lang sa akin. At least, kumbaga, naging bahagi ako doon sa study na ginagawa yun na makatulong sa higit na mas marami na mga tao. Kaya nga, ang mga research, mga pag-aaral ay napaka-importante. Now dito, babanggitin ko sa mayroong ilang mga research studies, mga kapatid, mga minamahal ko na napakamahalaga dito sa ating pag-aaral ngayon. Kagaya ng yung cancer prevention study. Halos 1 milyon na mga tao halos sa malaking parte ng US at saka sa Canada na siyang bahagi dito sa cancer prevention study at halos umabot ng 6 na taon. Nandun din yung Alameda County study na tinawag ito ni Dr. Belloc, ni Dr. Breslow, 2 doktor doon sa county na yon na good health practices study. Nandun din yung Adventist Health Study. Mayroong part 1, mayroong part 2. Muli po, ito ay doon sa US at ang government ng US ang siyang nag-fund dito sa pag-aaral na ito upang malaman, matukoy nila kung bakit marami sa mga Seventh-day Adventists ay mas mahaba ang buhay at mas mabuti ang kanilang buhay. Ibig kong sabihin ng mas mabuti, mas kakaunti ang mga sakit. Kagaya ng cancer, kagaya ng hypertension, kagaya ng diabetes, less ang mga sakit ng karamihan ng mga Seventh-day Adventists sa US at ilang pati-pat ng mga mundo. Kaya nag-finance ang ilang government entities para matukoy kung ano ang sa mga dahilan. Then just slightly about 2010, nagkaroon ng report globally, yung Healthy People 2010 Priority Health Goals. Kumbaga po dito, ipinapakita sa atin na itong mga tao na mga malusog, healthy people, ano ang siyang dahilan kung bakit sila ay malusog. So, ngayon ay ating isa-isahin, ating pinag-aralan ang maraming mga studies na ito
Not to mention even, nandun pa yung China study, nandun pa din yung ilan pang mga maliliit na mga studies na ginagawa. Mayroong napo-point out, mga kapatid, ito, no? Ito, 7. Kumbaga po ay 7 na mga lifestyle practices. Tinawag ito ng iba, o maaaring ating tawagin din ito na 7 good health practices na mayroong relasyon doon sa haba ng buhay ng tao. At mayroon ding relasyon doon sa maunti o mas kakaunti na mga pagkakasakit na siyang nararanasan ng ibang mga tao. At ating isa-isahin yan. Hindi lamang ngayong araw na ito, kundi ating isa-isahin na pag-aaral yan dito sa Revive and Rejuvenated 8 weeks journey, halos sa every Saturday, meron tayong isang paksa na ating pag-aaral. Ngayong umaga, ating isummarize ang lahat ng ito. Ano po yung ito na mga lifestyle practices o mabuting mga gawi, mabuting karanasan, mabuting kinaugalian ng mga tao, bakit mas mahaba ang kanilang buhay? Bakit mas kakaunti ang mga sakit o mga karamdaman na kanilang nararanasan? Una sa lahat po, mga kapatid, yung sapat na dami ng oras ng tulog or adequate sleep or rest. Ikalawa, nandoon yung regular physical activity or exercise. Ikatlo, nandoon yung choices, no? Tama na choice ng pagkain. Kumbaga po, hindi naman masama yung fats, pero yung healthy fats, yung malusog na uri o balanse na fats sa ating diet, ito yung mayroong malaking factor doon sa ating paghaba ng buhay at pagkaroon ng mas mabuting buhay. At nandun din yung healthy carbohydrates, healthy carbs. Nandun din yung maintaining a healthy weight. Nandun din mga minamahal ko yung plant-based na diet. Kumbaga po, ito yung pito at yung pinakahuli, nandun yung lifestyle natin is sad-free. Siguro, familiar tayo doon sa sad-free na lifestyle. Smoking, alcohol, and drug-free na lifestyle. Yung Tagalog, parehas din yun, sigarilyo, alak, at droga na free na buhay. Okay? So, yun ang siyang pito na mga lifestyle na mga practices. At siyang dahilan, siyang mga factors kung bakit mayroong mga tao na mas hindi kinakakita. Ano din yung dahilan kung bakit yung ibang mga tao ay mas mahaba, tiyak na mas mahaba ang buhay. Mayroon tayong mga nakikita na mga posts na si nanay, si tatay, ang edad ay 90. Ang edad ay more than 100 years old, higit ng 100 ang edad. At na-excite tayo. In-interview, nakita natin yung in-interview. At tinatanong, ano po ang inyong ginagawa, tatay, nanay, kung bakit lolo, lola, kung bakit umabot kayo sa ganitong edad. Ngayon, ganoon ang yun ang ating pag-aaral. Ano ang ginagawa? Nabanggit ko lamang sa inyo yung pito. Ano po? Pito. So, join me, samahan niyo ako mga kapatid, mga minamahal, sa loob ng 7 linggo at dinagdagan ko ng 1 pang linggo para maunawaan natin yung kahalagahan ng lahat ng ito. Samahan niyo ako sa journey na ito. Ito hindi para sa akin, kundi para sa inyo. Kung ating naunawaan na ang ating mabuting kalusugan ay ating responsibilidad, ating kapahanagutan sa ating sarili, sa ating kapwa, at higit sa lahat sa ating Diyos. In fact, mayroong sinasabi din sa banal na kasulatan na yung mga tao na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon, those who wait on the second coming of the Lord, second coming, they are blameless. Kapag walang anumang bantya,
Walang problema kasama doon. Hindi lamang sa ating spiritual na buhay, kundi kasama doon sa ating physical na buhay. Kumbaga ang ating katawan, ating naririnig yung malimit, ano po, pagka pinag-usapan yung kalusugan ng ating katawan ay templo ng Panginoong Diyos. Hindi niya natin ito sa ating sarili, bagkus ating luwalhatiin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan. Iyon ang iilan at mahalagang mga biblical na mga perspective, mga pananaw, kung bakit kailangan nating i-focus ang ating sarili. Itong pandemic, ito napakamahalaga din upang ma-focus natin ang ating sarili para na rin sa ating mga sarili, sa ating pamilya, at sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, na tayo po ay iniingatan natin ang ating mga sarili. Okay. So, una sa lahat, no? Una sa lahat, ang una, number one, gusto ko sanang meron tayong PowerPoint, but maybe next week, magkakaroon tayo ng visual aid. Pero sa ngayon, okay lang ito na kahit wala tayong visual aid, ay di yung manoodin lang si Doc De La Torre at sapat na ito si Pastor, sapat na ito, susundan niyo ako at magiging maliwanag lang ito. The first and the very first, ang una na lifestyle practice na mahalaga is to get adequate rest daily. Tayo ay magkakaroon ng sapat na pahinga o tulog araw-araw. Ang sapat na pahinga o tulog mga kapatid ay 7 hanggang 8 oras na tulog araw-araw. Well, meron mga tao na hindi nakakatulog ng ganun kadami. Nautigit sinasabi ng ilang mga tao na pagka tumatanda na tayo, umuunti yung ating dami ng tulog. Siguro nagiging 4 na oras na lamang, 5 oras na lamang. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo na yun ay kulang. Hindi yun sapat. In fact, pagka ang isang tao ay tumatanda na, yung ating katawan nangangailangan ng mas maraming oras ng pahinga para ma-restore. No? Maibalik natin yung ating lakas at saka yung ating kalusugan. We need more sleep. So, muli po, ang recommendation dito ay 7 hanggang 8 oras na tulog araw-araw. Tapos during the day, siguro yung kakaunting relaxation, kakaunting nap, mga 5 minutes, 10 minutes, yun din ay kailangan. At saka, hindi lang ibig sabihin yung tulog ang siyang pahinga, siguro kakaunti din na recreation. Meron kakaunting naglalaro ka, minsan, para bang may mga tao talagang kahit sa cellphone, mayroong mga games doon, naglalaro sila. Pero yung mga outdoor sports, basketball, if given the time, yung badminton, yung tennis, yun ay mahalagang mga bagay na part ng ating relaxation. Mabago naman ang ating mga ginagawa. Na hindi lang tayo puro trabaho, hindi lang tayo puro nakafocus sa mental na pag-iisip kung yun man ang ating ginagawa. Kundi meron tayong physical din na rest. So, ito, ulitin ko mga minamahal ko, kapatid, 7 hanggang 8 oras na tulog araw-araw. Alam niyo, ang isang tao na nakakatulog ng 7 hanggang 8 oras araw-araw, mas malusog. Mas mahaba pati ang kanyang buhay. Mentally, mas stable. Mas mataas ang kanyang energy na level at yung kanyang productivity sa kanyang trabaho, mas marami siyang na-accomplish. At higit sa lahat, nabanggit ko sa inyo kanina, mas mahaba ang buhay ng mga tao na nakakatulog siya ng 7, at least ng 7 hanggang 8 oras. At the most, mga 10 oras is fine. In fact, ako aking nararanasan ngayon, with 9 to 10 hours na tulog
araw-araw nakakatuloy ako ng mas maaga, around siguro mga 9, pagkatapos nagigising ako ng 6 o'clock sa umaga, 5 to 6 o'clock, mas maganda ang aking pakikiramdam. At ang lahat ng mga tao na ganoon, mas maganda ang kanilang pakiramdam. Alam nyo, pagkakulang tayo sa tulog, we are fatigued. Ano? Maraming mga hindi magandang effects doon sa ating pag-iisip. Mga minamahal, impaired yung ating pag-iisip, yung ating emosyon. Mas madali kang magalit, mas madali kang ma-frustrate. Ano? Mas madaling ma-upset ang taong kulang sa tulog. Sa social naman na ating relasyon, alam nyo, mahirap pakisamahan yung isang tao na kulang sa tulog. Kasi nabanggit natin kanina, madaling magalit pagka kulang sa tulog, mahirap pakisamahan. So, doon natin napapansin na mahalaga talaga ito. Tapos ating productivity, marami ding mga studies na nagpapakita na ang tao na sapat ang tulog ay mas maayos, mas maraming, nabanggit ko, mas productive sila. At pagka ito ay fatigue, kulang sa tulog, you are less efficient doon sa mga ginagawa mo. At maraming mga aksidente ang siyang nangyayari pagka ang tao ay kulang sa pahinga, kulang sa tulog. At lastly, sa ating kalusugan, mas maraming, pagka ito ay kulang sa tulog, yung ating immune system hindi nakakagawa ng mabuti, hindi nare-restore yung dapat na ma-restore, nadidepress yung ating immune system. And more likely, madali tayong sisipunin, madali tayong magkakaroon ng ubo, madali tayong magkakaroon ng flu. Then, madali kang makawaan kahit ng COVID-19. So, mas malaking problema na yun. Right? So, ang first, na healthy practice, lifestyle practice, para sa mas mahaba, na buhay at mas accounting sakit, mga minamahal, ay matulog tayo ng at least 7 hanggang 8 oras. Now, ikalawa na lifestyle practice na mahalaga ay itong tinatawag natin na physical activity. Get regular physical activity or exercise. Ito'y pag-usapan natin next week. Yung physical activity for life or exercise for life. Gaano ba how much is enough? Gaano ba kadaming exercise or physical activity ang ating kailangan? Na mayroong isang pag-aaral ginawa ng New England dito sa nakareport sa New England Journal Medicine. Kanila ditong napansin na ang isang tao na just yung simple lamang na paglalakad. Kumbaga, kanilang tinitin yung mga tao. Yung mga tao na walang exercise, hindi malamang naglalakad, parating sa tayo. Halos 100%, 100%, halos lahat, kumbaga sa 100, yung 100 na yun, mayroong threat ng maraming mga sakit. Kumbaga po yung banta ng particular doon sa heart disease, halos lahat ng mga tao na ito mayroong threat sa sakit sa puso. Ngayon yung mga tao na at least 3 oras na sila naglalakad a week, kumbaga po, siguro sabihin natin na mga 30 minutes a day lamang yung kanyang paglalakad. Halos 50%. Nakita nyo ang diferensya. Malaki ang siyang diferensya, mga minamahal. Wala kang exercise, totally wala, halos 100% ang siyang threat doon sa heart disease. Ngayon, 30 minutes, with just 30 minutes or 3 hours na walking a week, halos 50% na lamang yung threat. And then goes on. The more you walk, doon sa study na yon, napapansin nila na mas kakaunti ang threat doon sa sakit sa puso pagka mas physically active ang isang tao. Kaya nga, regular exercise or physical activity ay tinatawag ito na pinaka-the best na
para bang dahilan ng haba ng buhay ng isang tao. Kita ninyo? In fact, bawat oras, as simple as paglalakad or exercise, nakakadagdag ng 2 oras sa buhay ng tao. Mas kaunti ang sakit, mas mataas ang ating energy level, mas nalalabanan natin yung pagdagdag ng ating timbang o ng ating pagdaba. Yung mga stress, yung mga pressure, mas mabilis nating yung ating coping mechanism ay mas maganda. At yung depression, medyo hindi sumasabit sa ating isipan at yung ating self-image ay mas maganda. Kaya, kailangan talaga natin mga minamahal ko na mag-indulge tayo doon sa exercise at saka physical activity. Marami pa mga studies na ginagawa. Yung tanong ko kanina na how much is enough, gaano kadami na physical activity, the more, gusto kong sabihin sa iyo, the more, the better. At least, yung rekomendasyon sa atin ay 30 minutes a day, 5 to 6 days a week. Yun ang isang rekomendasyon. But the more, the better. 1 oras araw-araw, 2 oras araw-araw na kahit as simple as naglalakad ka lamang, nandun ka sa gym, naglalaro ka, ang effect nito ay pabuti ng pabuti. Pabuti ng pabuti. Mas maganda. Sa haba naman ng buhay, nabanggit ko sa inyo, sa mga lalaki, sa mga babae, mas mahaba ang buhay. Doon sa Alameda County na study, doon sa lifelong na study, mga kapatid, doon sa cancer prevention, mas maraming oras na ating ginugugol sa physical activity or exercise, mas mahaba ang buhay ng isang. Okay? So, mayroon na tayong 2 lifestyle practices. Now, let's go to the next. The third lifestyle practice, mga minamahal ko, is yung healthy eating. To be particular, doon sa ating dietary fat na intake. Alam nyo, meron pa minsan tayong naririnig na kay high blood. Hindi. Kumbaga, maraming mga diets din na ating naririnig na parang masama yung taba. Kung gusto mong iwasan ang hypertension, high blood, sakit sa puso, yung stroke, atake sa puso, you cut your fats in your diet. Kumbaga, alisin mo ang taba sa any kind of fat doon sa pagkain mo. Pero mga minamahal, ang fat ay kailangan ng ating. Kaya nga, pipiliin natin. Mayroong mga healthy fats, kagaya ng halimbawa sa ating diet mismo, yung mga nuts. Sa study ng Adventist study, nakita doon na yung mga Seventh Day Adventist na kumakain ng nuts halos 5 times a week, mas mahaba ang buhay, at saka mas kakaunti ang sakit, kakaunti ang cancer, kakaunti ang diabetes, kakaunti ang atake sa puso, ikumpara doon sa mga hindi kumakain ng nuts, overweight na sila kumakain ng nuts. Kaya mayroong ganong resulta tayo na ating nakikita. So, nuts is good kasi mas maraming fats doon, at saka mga fats doon sa nuts ay healthy na nuts, no? Healthy fats, mga kapatid. Yung olives, maganda rin yun. Yung avocado, maganda rin. Yung soya, maganda rin. Yung flax seeds, maganda rin ito. Kasi healthy ang fats na nandoon na ating nakikita. Vegetable oil is also good. Kaya nga, mas maganda yung mga vegetable oil. Kung ikumpara mo doon sa, natigit yung mga non-hydrogenated, kumbaga yung mga margarine, yung butter, yun yung mga halimbawa sa hydrogenated na fats. Iiwasan natin yun. Kumbaga po yung mga solid fats, iiwasan. Lalo tigit na kung maaari lang na ating ilimitahan yung solid fats or animal fats. Hindi ba? Pagka tayo'y
kumakain ng meat, no? Beef or chicken, higit pagka bumibili tayo ng meat, pagka atin yung prepare, mayroong mga solid fats na nandoon. At pagka bumibili tayo ng beef, kahit yung mga ground beef, yung kulay lamang, makikita na natin yung kulay brown, talagang that's lean meat. Pero yung kulay na medyo whitish, yun ay actually is solid fat. Kumbaga po ating iiwasan yun. Kasi that is not healthy fat. No? Nabanggit ko na yung kung ano yung healthy fat. Yung pagkain ng mas maraming unhealthy fats, kagaya ng animal fats mga kapatid, is related to o linked sa sakit sa puso. Nandun yung stroke, nandun yung heart attack, yung high cholesterol level, related yun doon. In fact, yung pag-ipot, kumbaga, yung ating blood vessel, yung mahilig sa animal fat, mga minamahal ko, o siguro yung ating pagkain parati meron tayong karne, meron tayong isda, meron tayong manok, meron tayong beef, at saka yung mga products nito sa ating pagkain, almost daily doon. Normally, yung ating BP ay tumataas yun. Yung ating blood cholesterol ay tumataas din. Kung titingnan yung ating mga blood vessels, halos yung kanyang size ay hindi na normal. Mas kumikipot, no? Mas kumikipot yung mga daluyan ng ating mga dugo na dahil sa doon para bang dumidikit na dideposit yung mga unhealthy fats sa ating mga linings, sa ating mga blood vessels. Okay? So, eat healthy or consume or choose healthy fats, mga kapatid. That is the third. That's the third. Now, let's move on to the fourth. Kaapat na lifestyle na practice dito. The fourth is, ating alam, ang carbohydrates ay, natigil tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa kanin. Mahilig tayo sa, basta, yung ulam, kumbaga po, yung ulam ay mas kaunti. Yung ating rice ay, mas madami. Right? Now, mayroong mga healthy na mga carbohydrates. Mayroon ding mga unhealthy na mga carbohydrates. Isang week ito, isang Sabat ito natin pag-uusapan. Now, yung healthy fats, yung healthy carbs, mga minamahal ko, maganda ito na ating mapansin. Okay? Kaya nga, mas maganda yung variety. Nandiyan yung mga root crops, carbohydrates din yun. Nandun yung mga grains, mga carbohydrates yan. Yung mga legumes, mayroon din yung mga carbohydrates doon. Yung mga bread, yung mga tinapay, may mga carbs din yun. Mayroon tayong, kumbaga, given the choice, mayroon tayong choice. Kaya mayroon tayong mga bread na nakikita na white bread, mayroong brown bread. Okay? White bread is not actually healthy carbohydrates. Yung brown bread, yung white bread, yung brown bread, yun ay mas better choice. Bakit po? Kasi mas healthy ang carbohydrates to. Pero, yung brown bread, nanggaling yung sa wheat na ginrind, kaya may ilang mga nutrients doon ay naaalis, ilang mga fibers doon naaalis, pero pagkakatain ka ng pure na wheat, whole wheat na grain, na hindi na polish, sabay kung sa ating rice, kung sa ating bilang mga Pilipino, yung corn, if you eat corn as is, ilaga mo lang yung corn, mas natural siya. Kung yung corn, igagrind mo, gagawin mong flour, gagawin mo ngayon na cornbread, o gagawin mo yung chapati o whatever, mas mas unhealthy yun. Kasi na-process na. So yung unprocessed, okay, less na process, kapigil pagka-unprocessed na mga grains, mas healthy siya. O pupunta tayo doon sa root crops naman.
Kumbaga yung kamuting kahoy, pagka nilaga mo yung kamuting kahoy, ang process siya, kinain mo siya as a cyst, so lahat ng nutrients nandoon. Yun ang ibig kong sabihin. Sa term ng mga nutritionist, yung complex carbohydrates, mas maganda yon. Para bang the whole grain itself, the whole legume itself, the whole root crop itself, na hindi mo siya binago, kinain mo siya as a cyst, niluto mo lang siya ng unang beses. Para bang na-try siya ng isang try lamang, mas healthy carbohydrates yun doon. Isa pang halimbawa na gusto kong mabanggit ay yung saba. No? Yung sa English yun yung plantain. Sa atin yung cooking banana yung saba. No? Pagka yung saba galing sa puno, nahinog sa kanyang sarili, wala kang ginawa, initas mo, kinain mo, yun ang siyang pinaka-healthy na carbohydrates. Pero pagka yung saba na hinog, binalatan mo, pagkatapos ay pinrito mo, ginawa mong banana peel, anong nangyari ngayon? You added oil to it para siya ma-perito, you added sugar to it para mas malasa siya. So, para bang hindi na siya natural na state. Hindi na siya, para bang na-process na siya. Nadagdagan mo siya ng ilang components. Kaya, yung sugar na idagdag mo doon, kung yun ay white sugar, itong usapan na yun. That is already simple carbohydrates na mga kapatid. Simple sugar. At yun ay pagkakasanay ka ng ganon parati na kumakain ka ng simple carbohydrates, sugar itself, nagkakape ka, nilalagyan mo, ikaw ay nagtsutsukalate, ikaw ay nagagatas, ikaw ay nagpipi, lalagyan mo ng asukar, simple sugar, simple carbohydrate, parang mas mataas ang ating sugar intake, carbohydrates intake, kaya diabetes can be closer to us. Mas malapit tayong pagkakaroon ng diabetes ikumpara dun sa mga tao na hindi naman ganito ang kanilang lifestyle. Nakita po natin dito ang reason, no, ang dahilan kung bakit ganoon ang isang mga kapatid. Okay. So, whole wheat bread is better, whole grains is better. Whole wheat bread, doon sa study ng lifelong na study, nakikita doon na yung resulta out of thousands, libo na mga tao na mayroong sakit sa puso, mas kakaunti ang siyang nagkakaroon ng sakit sa puso doon sa mga tao na kinakain nila ay whole wheat bread kaysa kumakain ng white bread. Pagkatapos doon naman sa stroke, yung mga tao na kumakain ng whole grains, ito isang study din na inireport doon sa Journal of American Medical Journal, mga kapatid association, yung report na yun, na napapansin doon na mas kakaunti ang siyang nagkaroon ng stroke doon sa mga tao na ang kanilang intake ay more on whole grains. Okay? More on whole grains. So, healthy carbohydrates. Okay? So, that is now number 4. Now, let's go to number 5, na lifestyle na practice. Okay? So, kung ating i-review, ano yung number 1? Adequate sleep, 7 to 8 hours. Ano yung ikalawa na healthy practice o good is na kapatid? Ito ay physical activity. At least the more, the better. No? At least 30 minutes to 1 hour every day, daily. Ano yung ikatlo? Pwede yung choose healthy fats. Ano yung ikaapat? You choose healthy carbohydrates. Ikalima. Okay. Ano kaya ikalima? The 5th na lifestyle is to achieve and maintain a healthy weight. Kaya nga, a healthier weight. Kumbaga yung ating timbang. Alala ko, nung ako'y bata pa na health educator, nasa community, dito sa area natin sa Puting Kahoy, way back 1983,
Ako'y hanggang 86, ako'y health educator dito sa Puting Kahoy, yan sa Muson, yan sa Kasili, dito sa Armen. Ito'y iniikot-ikot ko itong mga barangay na ito under yun sa ADRA na program, nakatie up sa PUC pa noon, dito sa atin sa AUP. Now, nababanggit ko pagka ako'y mayroong mga presentation, the shorter your waistline, the longer your life. The longer your waistline, the shorter your life. Alam nyo, totoo yan. Kaya ngay mas payat ang tao, huwag naman yung talagang beauty contest, ay mga sexy talaga. Diba? So, mas payat ang tao, mas mahaba ako. Pero mas mabigat ang ating timbang. Sorry for that term, mas mataba tayo, mas maiksi ang ating buhay. Kaya nga kung tayo maraming sakit, ngayon marami tayong nararamdaman. Mataas ang ating BP, mataas ang ating blood sugar, ano po, ang ating uric acid ay mataas din. Hindi tayo nakakatulog. Ating cholesterol ay mataas din. Mayroon tayong mga nararamdaman kung halimbawa, may mga bukol tayo na nararamdaman sa ating katawan. Alam niyo mga kapatid, subukan mo lamang magbawas ng bawas ka lang ng timba. In fact, yung fasting, yung huwag kang kumain, that is very therapeutic. Kasi yung ating genetic makeup, yung ating mga genes, kumbaga, inaayos niya. Alam niyo, sa ating sarili, sa loob ng ating katawan, mayroon tayong mga doktor. Kumbaga yung ating immune system. Yun ang siya mga doktor na inilagay ng ating Panginoon sa loob ng ating katawan. Kaya pagkating sundin lang itong mga lifestyle practices, actually ito matagal na itong nababanggit eh. Ngayon, kailangan na natin ng mga proof na society. At sinabi ko sa inyo yung mga evidence na yun, siyang na taon ng study. 20 taon ng mga studies. Ito'y halos 50 taon ng mga study, yung lifelong na study na yan, at saka yung isa pang nabanggit na study na yun. Na itong mga tao na ito na natutulog ng sapat na oras, parating ang kanilang trabaho, ang kanilang bahay ay nasa bundok na ang lifestyle nila ay naglalakad sila parating, sila ay trabaho nila ay farming, nagbubukid sila. Ang kanilang pagkain ay puro yung mga natural, yung kanilang produkto sa field nila, yung kamuting kahoy, yung kamuting, yung mga patatas, yun ang kinakain nila. Yung mga tao na ang hindi masyadong kumakain ng meat, very rare, occasional lang pagkaroon mga occasion. Ito yung mga tao na umaabot ng 90 years old, 100, and yet hindi pa nagkaka-Alzheimer's. Magaganda. Nakakaingit yun. Di ba? Pero kung minsan tayo hanggang ingit lang tayo, we need to really change our lives. We really need to change our practices. Ang nabanggit ko na sa inyo, the other virtual na pag-uusap natin, very biblical yun, yung 3 angels messages, matakot ka sa Diyos, fear God. Ibig sabihin to fear God, you change your mind. Di ba? Pagkala mo ng masama ito, bakit ipagpapatuloy yung tama? Gagawin mo na kung ano yung tama. Do not continue on yung wrong lifestyle, unhealthy na lifestyle. Ito ka na sa tamang na lifestyle. Okay. So pagka tayo ay medyo nagtimbang ng ating sarili at nakita natin na tayo ay mas mabigat kaysa tama, mga kapatid, ay magbar tayo. Huwag na tayong kumain kung maaari. Anong masama kung mag-unsunda? No? One meal a day. That is fine for about a week. Makikita mo talagang drastic din bababa ang timba. Pagkatapos pag nasa tamang level na, nakita mo na ngayon din, babalik mo na doon sa normal. Well, mga kapatid, I hope na soon, siguro on the last week, we can meet all together and I can conduct personally kasama ng aking asawa, si Doc Pavel, kasama ng aking mga anak, si Doc Chepo, parang si Doc Jedi, itong anak ko ngayon, dalawa ay puro na rin doktor,
then we can conduct preventive health checks sa atin. Preventive assessment, health assessment, at saka yung screening. Ito yung gagawin ko na kumbaga po, at no cost at all. Kasi ito yung mahalaga eh. Kaya nga, si Sir Jackie, gusto kong mag-ano ka, at saka si Elder Dondon, si Susan, si Brother Gino, gusto ko kayong mag-check ng attendance. Itong first week na ito, sino ang siyang nag-attend sa ating virtual na meeting. Pagkatapos, merong surprise doon sa mga walang libat na dumadalo sa ating virtual 8 weeks na journey. At malay mo, baka ang ating surprise ay kalahating taban na unpolished rice. That can be possible, hindi ba? Kung hindi man kaya isang buwig ng saba, hinog na saba, saging. O hindi kaya baka yung isang sako na durian. Wow, talagang talking about durian. Dumaan na nga pa dyan sa Santa Rosa Heights. Abay, hindi na kinakailangan pumunta pa tayo ng Mindanao, ng Davao. Kasi ang durian ngayon, i-infest na tayo ng durian dito sa Luzon. And I have bought some about at nag-enjoy kami ngayon. In fact, mamaya, ang aming panakalian ay durian yung aming dessert. Hinigit ko lang kayo, ha? But that's the reality. Kaya huwag kayong lumibang sa ating virtual na program because at the giving away, we'll be giving away some surprises. Who knows, no? So, maliban doon sa preventive check. Okay. That's the fifth. Ika-anim na lifestyle practice mga minamahal po. Ano ito? Okay. The sixth, the lifestyle na practice po is very simple. You eat more plant-based foods. So, healthy eating din ito. Actually, dito sa ating presentation, marami tayo dito nutrition na topic. Healthy eating na mga topics. Siguro ito ang siyang pinakamahalaga. Sabagay, nabanggit ko sa inyo noon pa, di ba? Yung first na utos na ibigay ng Panginoon after na kanyang nilikha ang tao is all about food. What is proper food to eat? Diba? Alam din natin, maski sa Spirit of Prophecy, yung ilang mga accounts din na sinasabi ni Ellen White na sa huling panahon din ang nakamalaking trial na ibibigay ng itrutan ng Diyos sa tao, ibibigay ng kaaway o ni Satan sa atin is all about diet. Diba? Pagkain din yun. Napakahirap. Kaya hindi nakakapagtataka ng mga sakit natin ngayon, they are all, halos lahat, they are all related to diet. You would like to mention some? Cancer is related to diet. Diabetes is related also to diet. Okay? Heart disease, yung stroke, yung heart attack, they are also related, diet-related. Cholesterol, definitely, walang problema. Cancer is related to diet. Well, of course, there are some factors, kagaya ng tobacco smoking. Pero, pagka yung ating immune system ay malakas, sapagkat yung ating pagkain ay maayos, mga karabin ko, baka sakali, mayroon tayong ilang unhealthy na mga practices, yun ay kayang ayusin ng ating healthy eating. Nakuha niyo po, ilan pa? Yung rheuma, gout, arthritis, they are also related to diet. Kidney problem. Hindi ba? Yung nag-fail na yung ating kidney, that is very much also related to diet. Ay mga panahon, dito lang sa ating bansa. Now you go, yung mga dialysis units, centers, ay sobrang dadami na. Kaya ngayon nakakalungkot, meron akong kaibigan na isang nephrologist, mga kapatid. Hindi ito Adventist. But when she talks, best friend na ang asawa, kaklase sila sa medical school. But when she talks better than
than, than us. Kasi po, pag nagsasalita siya, oh, ilang litro na ng tubig ang siyang naiinom mo ngayon? 3 litro, ha? Ganon. Oh, baka ikaw ay nag-noodles pa ngayon. Ikaw ay nag-soft drinks pa. Bawal na yan. Sabi ko, hindi. Ano, grabe pagka siya nagpapayo. But she has learned all these hacks. Tutunan niya ito nang dahil sa kanyang karanasan na halos araw-araw sumasakit ang kanyang puso. Sabi niya, if given the choice, sinasabi niya na, I won't choose being a nephrologist kasi puro sakit lang ng kalooban, sakit ng puso. Wala. Na yung pasyente mo, nandun, ginagamot mo, pero hindi naman gumagaling. Bakit hindi gumagaling? Kasi yung pag-dialysis ka na, ano na yun para na yung stage 4 na cancer na wala nang gamot. Kumbaga, minimaintain na lamang yung buhay. Naghihintay, para bang pinapahaba na lamang yung paghihirap mo. I'm sorry, ha? Pinapalaki lang yung gastos mo. I'm sorry, mga kapatid, ha? Pero that's the reality. Pinapahaba lang yung buhay mo na makikita ka pa ng mga mahal sa buhay mo, pero yung gastos, yung paghihirap mo ay tuloy-tuloy hanggang eventually, meron kaibigan. Sorry to tell you, isang kabuong pastor, hindi malayo sa atin, di ba? Hanggang eventually, sabi niya sa kanyang mahal sa buhay, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, huwag niya akong dalhin sa dialysis ko. Hindi nag-iyakan na sila. Sabi niya, ayoko nang maghirap pa kayo. Oh, at the age of, siguro baka mga early 50s pa lamang, siya'y namatay nang dahil sa kidney failure. Di ba? Pero ang mas nakakalungkot doon, siya ay gusto pa rin para halos every week maghanap ng ice cream. No chance at all. Yun ang nakakalungkot na alam na niya kung ano ang dahilan ng kanyang sakit and yet yung pagbabago ay wala sa kanyang sakit. Well, mga kapatid, yun ay nabanggit ko. So, ano ang ating dapat nakaitin? More plant-based. Mas maraming gulay, mas maraming prutas, at least, 1/2 ng ating plato, every time we eat, kalahati ng ating plato ay plant-based, makakasigurado ka na ikaw ay mas mahaba ang buhay, mas kakaunti ang pagiging sakit. At ating pag-usapan yan next time. Ano? When that week will come, atin yung pag-uusapan. Ang akin lang punto dito, mga kapatid, kung bakit 8-week journey na ito, tapos tayo naman ay nag-limit lamang ng every Saturday, di ba? Kung tayo may papayagan na, parang nakita ko sa ating chat group na pinapayagan na tayo mag-meet sa church. Well, kung sakasakali man, and I am around, I would be glad to be in the church. Ano? Kaso lamang, di sa sampo lang yung pwede doon. Then, tuloy din yung wala doon sa church, mayroon tayong naka-record tayo, naka-virtual din. So, we can have face-to-face at the same time yung hindi available, virtual din tayo sa atin. Ito. Bakit 8 weeks ito na journey? Kasi itong week na ito, pagkatapos na summarize ko sa inyo, ating na pag-usapan yung on being healthy. On being healthy. Kapag ina-emphasize ko sa inyo yung focus ng ating journey na ito, itong week na ito, na mag-isip tayo, let us think healthy. Kumbaga, kalusugan ng ating isipin parati. Ito'y kapahanagutan. Aking kalusugan, aking kapahanagutan. Huwag natin gayahin yung nabanggit ko sa inyong pastor ko na kaibigan, na kahit siya ay nag-resist na gusto pa din ng ice cream. Gusto pa din ng Jollibee. I'm sorry. Gusto pa din ng fried chicken, na parating kinakain. In fact, yung kanyang anak, ganoon din na nangyayari. Nagda-delish na ngayon. But every time yung mami, umuwi, yung kanyang anak ay mga 30 years old na. Early 30s na. Pero tuwing uuwi, sama namin yung kanyang mama kasi mga kaibigan namin, ang pasalubong doon sa anak ay diritong manok. Sabi ko, bakit naman yun pang pinapakain mo sa anak mo na nagda-dialysis?
Kaya sabi niya, hinahanap eh. Ako yung isang linggo na session doon sa kanilang church. And yet, parang napakahirap. Napakahirap yung pagbabago yung church. Mga kapatid, ang buhay natin, ay ating napakanabutan. Ang ating buhay, ang estado ng ating buhay, ito ay ating choice. Tayo ang responsable kung ano man ang mangyari sa atin. Wala tayong ibang taong sinisig. Gusto kong emphasize yung bagay na yan. Then yung pinaka-last, at tayo ay magtatapos na ngayon. Kasi pinakaya ko, nakatingin ako sa relo ko at aking tingin ng alas 12. I want to stop siguro mga 3 to 5 minutes before 12. Natapos tayo para tayo hanggang doon lamang. Ang number 7 ito ng minamahal ko sa lifestyle practices ay yung sad-free. Kumbagay, smoking, sigarilyo, yung alak, yung drugs. Sa bagay bilang mga activities, wala tayong problema dito. Pero there are other dependencies. Siguro yung kape, marami pa sa atin na hindi nakaka-recover dito. May kape pa rin tayo sa bahay. Mayroong kape pa rin tayo sa ating sasakyan. At parating doon pa din yun. Kahit yung tea, well, tea is good. But once in a while, pero pagka tea actually is 1/4 of ano bang tawag doon? 1/4 of the effect ng kape. So, kung ikaw ay nagtiti, pero 4 na tasa naman ng tea araw-araw ka, o yung volume ng tea mo ay 1 liter a day, parang ka na rin nagkakape ng isang tasa o isang baso ng kape araw-araw. And the effect is the same. Alam mo, ang katawan ko ngayon, currently, ay natutuwa ako. Kasi, mayroon mga times kasi na hindi may iwasan ako nakakainom ng kape. Kasi ako ay nag-dive. Malayo. Pero pagkaantok na, by last resort, at kinakailangan si doktora makarating ng ganong oras doon sa ospital kasi duty niya. Ako ay titigil lamang. Ayoko namang madisgrasya at aksidente kami. Bibili lang ako noong nakabote na kape na maliit na bote. Then siguro yung mga 2-3 na sip. Lagok lang ha. Not the whole thing. 1/3 lang ng maliit na bote. And off I go. Ako'y gising na doon. Pero napapansin ko, even just half a cup ng coffee, 1/3 a cup, bibilang ako ng mga 2-3 araw, sasakit na yung ulo. Nagkakaroon ako ng withdrawal. There was a time wala akong kape, sumakit ang ulo ko din. Tinignan ko ngayon, nag-withdrawal ako. Ano ba yung nainom ko? Ayun pala yung anak ko. Gumawa siya ng tea, milk tea, and then I drank a lot kasi nagustuhan ko. Halos 1 litro yung aking ininom doon sa milk tea. At kaya nung ko, anak, ano ba yung tea na nilagay mo doon? And the tea was the common tea na sa supermarket. Sabi ko, grabe na ang katawan ko ngayon. So kahit tea ay nag-withdrawal ako, siguro pinaparamdam sa akin ng Panginoon na bilang isang health promoter, isang responsable sa aking kalusugan personal at ako'y nagtuturo sa mga tao. And ngayon, nagsisimula tayo magtuturo online and everybody can do it. Maraming makikita nila dito. Kahit in Tagalog yung ating presentation, well, ang Pilipinas ay 1 milyon, higit na mga Pilipino. So, nare-reach out natin yung gano'n kadami na mga tao, mga kapatid, mga minamahal ko. I have to be an example sa akin sa halimbawa ako at the Lord is para bang guiding me through withdrawal symptoms na dapat na huwag itong mga bagay na ito. Hindi na yan ganyan makabalik kasi I have to be a sad-free lad. Well, dependencies mga kapatid, mayroong mga tinatawag tayong OCD, Obsessive Compulsive Behaviors. Nandoon yung madali tayong magalit, nandoon yung mga gadgets, yung cellphone, yung television, yung computer, yung mga tablets, na hindi ka na mahipigilan. Pagka ikay nakabukas na ng iyong gadget, ay hindi mo napapansin ang oras, yun pala ay 12:00 ng madaling araw.
at nandun ka pa sa gadget mo. That is already an addiction. No? Dependent ka na doon. Kaya nararanasan ko din yun. We need to learn how to control ourselves sa ating mga gadgets din. Yung how to shut down, hindi ba? How to put off, how to, para bang, pero ibang mga tao log off, pero ibang mga tao na gusto na mag-focus sa kanilang ginagawa. Agaya ng, yung anak ko nagre-review o sa kanyang exam. So ang ginawa niya, yung kanyang question ay kanyang list doon sa kanyang app. Sa kanyang machine, dinilit niya. So wala nang of this dependency sa ating buhay. Sa ating mga attitude, nandun naging mga kapatid, mga minamahal ko. Kaya nga ay, sa pagkatapos ko, gusto kong dalhin ang inyong isipan doon sa ang ating katawan ay doon sa isang parable na sinabi ng ating Panginoon na mayroong tatlong tao na kanyang tinawag at binigyan niya ng mga talento. Yung isa binigyan ng 1 talento, yung ikalawa binigyan ng 5 talento, yung 5 ba? Isa, pagkatapos ay 3, at saka yung 5 na talento. No? If I am right. So, after a year, bumalik ang Panginoon, bagay yung may-ari ng talento. Actually, ang talento sa Biblia is a sum of money. Yan ay katumbas ng 1 taon na sahod mo sa iyong trabaho. Okay? So, binigyan ng 1 taon na sahod. Yung isa, binigyan ng 3 talento. Tapos, ang ginawa nung binigyan ng 5, tuwang-tuwa siya, marami siyang pera, kanyang ginamit. And after a year, nadoble, nagiging 10, no? Yung kanyang talento. Yung 3, ninegosyo niya, tuwang-tuwa siya, mayroon siyang puhunan, nagbukas siya ng mga negosyo, kung anong negosyo yun, after a year, nagiging 6, nadoble yung kanyang puhunan. At nag-report doon sa Panginoon, itong 5 nagiging 10. At sabi ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Tapos yung isa, binigyan ng 1 talento. Wow, yung 1 taon na sahod, mga minamahal ko. Ang atin niyang kukuntahin kung buwan-buwan ikaw ay minimum yung pinakamababa na sweldo ngayon, kahit official ay 10,000. Yung 1 taon, that is about 120,000 pesos. So binigyan ng 120,000 pesos. Pero ang normal ngayon, na mga sahod, pag ikaw ay may minimum 500 a day, ibig sabihin doon, sa isang buwan, pag 500 a day ka, ikaw ay merong mga 20,000. O hindi, meron kang 250,000 pesos na ibinigay sa iyo. Ang ginawa ng tao nito, natakot siya na yung pera ay mawala. Ang ginawa niya, ibinaon niya. Inago niya. At pagdating ng Panginoon, nung malaman yung dumating, kinukay niya at sabi niya, ako'y natakot kasi ikaw ay alam ko na isang istrikto na Panginoon na hahanapin mo yung inuwanan mo sa akin. At para huwag mawala, ito'y itinabik ko, ibinaon ko, at nung malaman kong bumalik ka, nandito ito ngayon, ibinabalik ko sa iyo. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Ikaw ay isang tamad na steward, no, o alipin. Walang kwenta, hindi mo ginagawa. Anong dapat sa iyo? Tatalian ng paa, ang kamay, at itapon sa labas. Mga minamahal, ang ating kalusugan ay ating tayo ay katiwala, no, sa ating katawan, sa ating kalusugan. Kung papaano natin iniingatan ang ating kalusugan, kung papaano natin sinusunod. Kaya nga itong buong linggo na ito, gusto kong tatandaan niyo ang 7 na healthy practices na ito. Lifestyle practices na ito. Ang una, matulog ng 7 hanggang 8 oras. Araw-araw, 1 oras, at least kalahati hanggang 1 oras na maglakad ka. Walking lang. Ikatlo,
iwasan mo yung mga unhealthy fats. Ika-4, iwasan mo yung mga unhealthy na carbohydrates. Ika-5, ano ika-5? Yung timbang mo, babantayan mo ngayon. No? Medyo mahirap yan for about a week. Ika-6, plant-based ang pagkain. Ika-7, mga kapatid, sad life, iwasan mo ang lahat ng mga ito. Gusto kong you mind all these 7 healthy practices bilang katiwala ng ating katawan, ng ating kalusugan. At maaring mag-testify kayo after a week. Kasi journey ito. At ating titingnan kung anong mangyayari sa inyo. Anong mangyayari sa inyong BP, sa timbang mo, sa blood sugar mo, sa ating kalusugan, ating titingnan. And I would like to tell you, nagawa ko na ito ng maraming beses. In even just 10 days, 10 araw lamang, mga kapatid, mga minamahal, nagbago ang lahat. Bumaba ang timbang, bumaba ang blood sugar, bumaba ang kanilang cholesterol, bumaba ang lumiit ang kanilang bewang. Ibig kong sabihin, nakita ko na ito ng maraming beses. Ginawa ko itong study sa aking mga estudyante bilang isang professor ng public health. Ano pa kaya kung ito'y gagawin natin sa loob ng 2 buwan? Di ba? Kaya nga, I am very hopeful na sa ating journey na ito, tuwing linggo, I would like to point out one specific lifestyle practices. Ngayon lamang mag-buy tayo dito na kung ano yung so far ang alam natin, gagawin natin. Pagdating ng Panginoon, hindi natin maririnig yung mga kataga, tamad na alitin, walang kwentang alitin, itatapon ka doon sa labas kung nasaan yung mga mababangis na mga hayop at ito ay kakainin. Bagkus, ang ating maririnig, ikay tapat na alipin, sumama ka sa akin, sa aking tahanan, kasi ikaw ay nagiging tapat sa iyong lingkod. Mga kapatid, naniniwala ako na tayong lahat sa tripsa at yung lahat ng marahil siguro ay nakakapanood ng ating on being healthy na presentation na ito ay magsisimula at magtatagumpay sa ating 8 linggo journey on being healthy, revived, and rejuvenated. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, ating kalusugan, ating kapatid. God bless us.